Ang kanyang kwento ay nagsisimula sa isang mundong nauubusan ng mga mapagkukunan, at ang mga gobyerno ngayon ay napakahigpit. Sina Mia at Nico ay isang mag-asawa sa Espanya. Nakita silang palihim na pumasok sa isang truck na may lalagyan ng mga sasakyan. Sinusubukan nilang tumakas patungong Ireland, isang lugar kung saan ang mga tao ay lumalaban sa masasamang gobyerno. Napakahalaga nito para kina Mia at Nico dahil pinatay ng pulisya ang kanilang panganay na anak na babae. Ngayon ay malapit na silang manganak ng kanilang pangalawang anak at nais nila ng mas magandang buhay para sa kanila. Habang sumisikat ang araw, nakita ng mag-asawa ang iba pang mga pamilya at mga tao sa loob ng malaking kahon. Nag-uusap kahon ni Mia sa kabilang truck. Kahit na sinabi ni Nico na ayaw niya, kailangan niyang iwan si Mia, at labis na natakot si Mia. Ngayon, nasa kabilang truck na si Nico, at tinawagan niya si Mia sa telepono. Sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil malapit na siyang makasama. Habang nasa biyahe sila, sumilip si Mia sa isang maliit na butas sa truck at nakita ang maraming kaguluhan sa labas. May mga masasamang pulis na nakikipag-away sa mga tao. May mga bata na inalis sa kanilang mga pamilya at inilagay sa mga kulungan. Nang makarating sila sa isang hintuan, sinabihan ng isang pulis ang driver na buksan ang malaking kahon. Ngunit nang buksan niya ito, wala na itong laman. Tumingin ng mas malapit ang pulis. At nakakita ng isang lihim na lugar kung saan nagtatago ang lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong. Sinabi ng opisyal na baka masaktan niya sila, ngunit nanatili silang tahimik. Umakyat si Mia sa ibabaw ng ilang mga kahon. Nang sa wakas ay lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Sa isa't isa, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Pinatay ng opisyal ang isa sa kanila at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na patayin ang iba. Samantala, nanatiling nakatago si Mia at hindi sumigaw. Matapos nilang isipin na wala na ang lahat, iniwan ng pulis ang kahon at isinara ang mga pinto. Takot na takot si Mia at nagpadala ng mensahe kay Nico, sinasabihan itong magtago. Patuloy na yumandar ang truck at nakarating sa isang daungan. Inilagay nila ang kahon sa isang malaking bangka. Patuloy na sinusubukan ni Mia na tawagan si Nico, ngunit hindi ito sumasagot. Nang subukan niyang matulog, isang malakas na bagyo ang dumating at niyanig ang bangka. Natamba si Mia at natamba siya. Nagising si Mia at tahimik ang lahat dahil wala na ang bagyo. Nakakita siya ng butas at nalaman niyang nahulog ang kanyang kahon mula sa barko at nasa karagatan. Sira ang kanyang telepono at hindi niya matawagan si Nico. Tiningnan ni Mia ang mga kahon sa kanyang shipping container at nakakita ng mga hoodies, headphones, at iba pang mga bagay. Gumamit siya ng tape para isara ang isang butas kung saan pumapasok ang tubig. Bigla na lang, nakarinig siya ng malalakas na sigaw. Tumingin siya sa labas at nakita ang shipping container ni Nico. Numero 107. Sumigaw siya at hinampes ang kanyang kahon. Ngunit masyadong malakas ang mga sigaw mula sa container ni Nico. Sinubukan ni Mia na tawagan si Nico sa ibang telepono. Ngunit nakita niyang lumulubog ang kahon ni Nico sa karagatan. Sa isang gabing nag-iisip, naisip niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang paggalaw ng kanyang sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Dahil dito, pakiramdam niya ay mayroon siyang espesyal na dahilan para magpatuloy. Matapos ang isang nakakatakot na panaginip ng pagkalunod, nagising si Mia. Nakakita siya ng isang kahon na nakasabit sa kisame na may ilang mga lalagyan sa loob. Noong una, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga ito. Ngunit pagkatapos, ay nakaisip siya ng mga matalinong paraan upang gawing mas ligtas ang shipping container at maiwasan ang pagbaha. Habang inaayos niya ang shipping container, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang numerong hindi niya kilala. Tuwang-tuwa siya nang sagutin niya at nalaman na si Nico yun. Sinabi niya sa kanya na iniwan siya ng driver at ang iba pa bago sila sumakay sa barko. Kinausap ni Mia si Nico tungkol sa kanyang nakakatakot na sitwasyon. Kahit na tila napakahirap, sinabi ni Nico sa kanya na tutulungan niya siya at sinabing huwag matakot. Sinabi nilang mahal nila ang isa't isa at ibinaba ang tawag. At nangako si Nico na tatawag muli sa lalong madaling panahon na may plano upang iligtas siya. Lumipas ang ilang araw at nagluluto si Mia ng pagkain gamit ang mga bagay na natagpuan niya sa mga kahon. Isang araw, nang magkaroon ng malakas na bagyo, pumutok ang tubig ni Mia at ipinanganak niya ang kanyang sanggol na babae habang may bagyo. Ang sanggol ay ipinanganak sa tubig at mukhang hindi buhay noong una. Ngunit nang tapikin siya ng marahan ni Mia sa likod,
Nagsimulang umiyak ang sanggol at nakaramdam ng ginhawa si Mia. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Mia ang kanyang anak na babae. Gumawa siya ng mga lampin mula sa mga hoodies at pinakain ito. Sumunod, nagkaroon si Mia ng isang magandang ideya. Kumuha siya ng isang drill at nagsimulang gumawa ng mga butas sa kisame ng lalagyan. Umaasa siyang maaabot ito at humingi ng tulong. Ngunit tumigil ang drill sa paggana bago pa siya matapos. At nakaramdam ng pagkabigo si Mia. Sa galit, itinapon niya ang lahat sa tubig. Pagkatapos ay natuklasan niya ang Swiss knife. Ang parehong kutsilyo na naisip niyang gamitin noon para wakasan ang kanyang buhay ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Isang araw, kumain si Mia ng sobra at naubos ang lahat ng kanyang pagkain. Maya-maya, nakarinig siya ng isang malakas na tunog sa labas. Sumilip siya sa isang butas at nakita ang sa dagat na umaatake sa lalagyan. Natakot si Mia at ang kanyang sanggol. Ngunit hindi na muling umatake ang halimaw. Sa paglipas ng panahon, naubusan ng tubig na maiinom si Mia. Sinimulan niyang dilaan ang maliliit na patak ng tubig mula sa kisame ng lalagyan. Naalala ni Mia ang kanyang panganay na anak na babae, si Uma, at pagkatapos ay natulog siya sa kanyang panaginip at sinabing kasalanan niya ang pagpapahintulot sa kanya na maglaro sa labas, na naging sanhi ng pagkamatay ni Uma. Ngunit pagkatapos, dumating si Nico at sinabi kay Mia na hindi niya kasalanan, na nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Nang magising si Mia, umuulan at masaya siya dahil maaari na niyang inumin ang tubig ulan. Ininom niya at pinuno ang mga lalagyan ng tubig ulan. Pagkatapos, nakita niya ang walang laman na lata ng tuna at naisip niyang maaaring magamit ito. Ginamit ni Mia ang takip ng lata at isang pansamantalang lubid upang gumawa ng butas sa kisame. Binuksan niya ito ng paunti-unti at sa wakas ay bumukas ito ng tuluyan. Labis ang kanyang tuwa at lumabas kasama ang kanyang anak na babae. Ninamnam ang sariwang hangin at araw. Pinalitan ni Mia ang lampin ng kanyang sanggol at itinapon ito sa karagatan. Nakita niya na kinakain ng mga isda sa tubig ang lampin. Sinubukan ni Mia na manghuli ng isda gamit ang isang pansamantalang sibat, ngunit hindi ito gumana. Habang nasa ibabaw siya ng shipping container, nakakita si Mia ng eroplano sa kalangitan. Pumasok siya sa loob para maghanap ng makintab na piraso ng salamin na magpapaaninag sa sikat ng araw at humingi ng tulong. Nagmadali siya at aksidenteng nasugatan ang kanyang binti sa isang matalas na bahagi ng butas. Nagsimula siyang damyugo ng masakit. Sinubukan ni Mia na senadoryasan ng eroplano gamit ang salamin. Ngunit hindi siya nakita ng eroplano. Bumalik si Mia sa loob ng kanyang silungan at gumawa ng karayom sa panahi. Ginamit niya ito para tahiin ang hiwa sa kanyang binti, kahit na masakit. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong karayom para gumawa ng lambat pangingisda. Ginamit niya ang lampin ng kanyang sanggol bilang pain at nakahuli ng isda. Kinain niya ito ng hilaw. Sa loob ng 12 araw, patuloy na napupuno ng tubig ang lalagyan. Nanatiling matatag si Mia, nang huhuli ng isda, nagpadala ng mga mensahe ng tulong sa dagat. At inaalagaan ang kanyang anak na babae. Nag-aalala siya, ngunit nanatili siyang umaasa sa tawag ni Nico sa kanyang sirang telepono. Kinagabihan, habang palabas si Mia ng lalagyan, tumunog ang kanyang telepono bago ito maubusan ng baterya. Nakakalungkot ang tawag. Hindi siya mailigtas ni Nico. Hiniling niya kay Mia na mangako na ililigtas niya ang sarili. Sinabi ni Nico na sumakay siya sa isa pang shipping container, ngunit nahuli siya. Binaril siya habang sinusubukang tumakas. Dumudugo siya at gusto nang magpaalam kay Mia. Labis na ikinalungkot ni Mia ang balitang ito. Patuloy na humingi ng tawad si Nico dahil wala siya roon at dahil hindi niya ito nailigtas. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na lagi siyang naroon kasama niya sa espiritu. Sinabi niya sa kanya na naroon din siya kasama niya noong isinilang niya ang kanilang anak na babae. Pinangalanan niya ang sanggol na babae na Noah, dahil halos hindi makapagsalita si Nico. Inilagay ni Mia ang speaker sa tabi ng tainga ng kanyang anak. Kinausap ni Nico si Noah. Sinabi niya sa kanya na sa tuwing nag-aalala siya, dapat siyang yamakap kay Mia, na laging nandyan para aliwin siya. Habang nagpapalitan ng huling salita ng pagmamahal sina Mia at Nico, namatay ang telepono ni Mia. Matapos umiyak sa kalungkutan, humiga siya sa ibabaw ng container. Ginunita niya ang mga alaala niya kay Nico, lumipas ang 25 araw, at patuloy na tumataas ang tubig sa shipping container. Dahil dito, napilitan si Mia na tumira sa ibabaw ng lalagyan.
Isang umaga habang nangingisda, nagulat siya nang makakita ng isang seagull. Napagtanto niya na maaaring malapit sila sa isang bangkang pangisda. Bigla na lang bumukas ang isa sa mga selyadong butas sa ilalim ng lalagyan. Mabilis na lumubog ang lalagyan. Natagpuan ni Mia ang kanyang sarili na nakulong sa ilalim ng tubig. Nasabit siya sa lubid sa loob ng lalagyan. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang kanyang hininga at kumawala. Lumangoy siya pabalik sa ibabaw. Alam ni Mia na si Noah ay nasa ibabaw ng tubig dahil gumawa siya ng pansamantalang lumulutang na kuna para sa kanya. Tumawag si Mia at hinanap ang kanyang anak. Biglang may dumaan na balyena sa ilalim ni Mia at lumabas malapit kay Noah. Nagwisik ang balyena ng tubig mula sa butas nito kay Noah, at nagsimula siyang umiyak. Narinig ni Mia ang pag-iyak ni Noah at lumalangoy papunta sa kanya. Hinawakan niya ang lumulutang na kuna ni Noah. Habang hawak ang kuna, kinausap ni Mia si Noah at ang kanyang sarili, sinusubukang palakasin ng loob at bigyan ng pag-asa ang kanyang sarili. Bigla, nang malapit nang mawala ng malay si Mia, nakakita siya ng mas maraming seagull sa kalangitan. Maya-maya, isang babae sa isang bangkang pangisda ang nakakita sa mga seagull na umiikot sa tubig. Sinabihan niya ang iba na idirekta ang bangka patungo sa mga seagull. Pagdating nila roon, natagpuan ng babae ang lumulutang na kuna. Sa loob ng kuna, ligtas at maayos si Noah. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang nakita. Tiningnan niya ang kuna at nakita ang isang lubid na nakatali dito. Hinayla niya ang lubid at natagpuan si Mia sa tubig. Agad na dinala ng babae si Mia sa bangka. Sinimulan niyang gawin ng CPR upang matulungan ito. Sa kabila ng kanyang walang humpay na pagsisikap, hindi nagising si Mia. Halos tumigil ang babae sa pagsubok. Pagkatapos ay tiningnan niya si Noah at alam niyang kailangan ng sanggol na babae ang kanyang ina. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na sinubukan ng babae na iligtas si Mia. Himala, nagising si Mia. Naguluhan siya noong una at mabilis na tinanong ang kanyang anak na babae. Hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung ano ang nangyayari. Hinawakan ni Mia si Noah at nagsimulang tumingin sa paligid. Nakita niya ang anak ng babae. At nakatulong ito sa kanya na maunawaan ang sitwasyon. Alam ni Mia na sa wakas ay ligtas na sila ni Noah. Dinala sina Mia at Noah sa Ireland. Ito na ang katapusan ng kanilang mahaba at mahirap na paglalakbay. Kaya iyon na nga, sana ay magustuhan ninyo ang kwento. Sundan para sa iba pang mga video.